speaking of confidential expenses, ano bang basa nyo rito na mukhang dahil naiipit si Vice President Sara Duterte, mukhang yung daddy to the rescue. Yun ang basa ng marami dyan. No? Kaya bigla nagsalita at pinagtatanggol yung kanyang anak sa issue ng confidential expenses. Pero in the process, marami nga siya nabitawang salita. Tulad ng binanggit nyo kanina, mukhang self-incriminating yung yung bahagi ng kanyang napakahabang panayam, quote-unquote. So ano bang basa nyo? Yung pagsulpot ng dating Pangulo in defense of his daughter. Nakakatulong kaya ito? Alam niyo nung ito kasing kanyang communications group 'no, ang kanilang, palaging pananaw na ang, kanilang, baraha na mabigat is si Duterte. Na pagka nilabas nila si Duterte at kung ano-ano man ang sabihin ay quiet na lahat. Matatakot na or malalaman nila, tatanggapin na lang kung ano man. Pero yun yung panahon na nakapuesto sila na talagang tinatakot nila lahat. Pero ngayon, hindi na gano'n. Nakita ng mga kababayan natin kung ano-anong kalokohan ang pinagsasabi niyan linggo-linggo nung COVID, ano. So, nakita na nila ito lang pala ito, ampaw pala ito 'no, 'tong tao na ito. So, wala ng bisa or kung meron man yung talagang yung mga panatiko na lang nila, yung mga minsan yung mga ibang OFWs na naniniwala pa rin, hindi alam yung nangyari dito o kaya yung mga kababayan niya sa Davao City na ilan na lang yung mga talagang panatiko. Pero iba na, hindi na ngayon gano'n. Wala ng effect yung kanilang mga salaysay at yun na nga, I agree, sinabi mo, lalo patuloy siyang napahamak. Pati yung anak niya, maaring sabihin niyang, okay, he drew attention to himself. Pero temporary lang yan. Kasi pwedeng babalik at babalik doon sa anak niya kasi malaki yung problema eh. Hindi na ipaliwanag yung 600 million no, na confidential funds. Saan mo nga ba dinala? DepEd ka. No? Tapos, ngayon, pag sinilip pa yung Davao, nako mas malaki ang problema nito ni Vice President Sara. No? Kasi yun, mahirap ipaliwanag yun. Kasi yung peace and order funds, kailangan nun resibo. Yung confidential funds, kahit sabihin yung kung ano-ano, sige, pero that alone is very scandalous. Pero ito, talagang hihimatayin yung mga tao pag nakita nilang bilyon-bilyon talaga pala ang winawaldas ng mga Dutertes sa Davao City. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.